Nangyari ang kwentong ito noong 2016 sa lungsod ng Mendoza sa Argentina. January 10, 2016, magkasamang naglakbay ang 21 years old na si Marina Minigazzo at ang 22 years old na si Maria Jose Coney. Gayunpaman sa kalaunan, ito ay naging isa sa pinaka-high profile na imbestigasyon sa Latin America sa nakalipas na dekada. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang karumalduman na kinahantungan ng dapat sanay masayang paglalakbay ng dalawang dalagang turista. Ano nga ba ang nangyari at sino ang salarin o mga salarin? Noong 2016, ang 22 years old na nag-aaral ng economics na si Maria Jose Coney sa National University of Coyo at ang 21 years old na estudyanteng nag-aaral sa Aconcagua University na si Marina Minigazzo ay nagtatrabaho bilang mga volunteer sa isang organisasyong tumutulong sa mga taong naninirahan sa kalye dahil sa isa o ilang kadahilanan. Inilarawan sila ng mga kaibigan at mga kakilala bilang dalawang napakamasayahing babae na sobrang lapit sa kani-kanilang pamilya. Naglakbay sina Marina at Maria kasama ang dalawa pang mga kaibigan na kalaunan na mas naunang umuwi kaysa sa kanila. January 10, 2016 nang umalis ang grupo. Maaaring makita ang kanilang ruta sa pamamagitan ng mga post ni Maria Jose sa kanyang Instagram. January 13, nasa lungsod na sila ng Cusco sa Peru. Ang sinaunang lungsod na to ay ang dating kabisera ng Inca Empire. Kinabukasan, January 14, isang larawan ang pinost na kuha din sa Cusco. January 15 naman, kinunan ang larawang kuha sa isang railway bridge malapit sa Machu Picchu Hydroelectric Power Plant. Ang Machu Picchu ay isang sinaunang Inca city na tinatawag ng mga tao na lungsod sa itaas ng mga ulap. Ito ay isa sa mga pinakatanyag na atraksyon sa Peru at kabilang sa listahan ng UNESCO World Heritage. Makikita sa mga post na ilang araw din silang nanatili sa nasabing lugar. January 18, muli pang nag-post si Maria ng dalawa pang larawan mula sa lugar. At January 19, nagpaalam ang grupo sa lungsod ng Cusco sa pamamagitan ng pag-post ng larawang ito. Pagkalipas ng 4 na araw noong January 23, nasa Ecuador na sila. Nag-post si Maria ng larawang kuha sa beach ng Montanita. Sa sumunod na 10 araw, naglakbay ang grupo sa baybayin ng Ecuador at pagkatapos ay pumuntang inland. February 4 na i-post ni Maria ang larawang ito na kuha sa San Antonio at February 6 kuha mula sa Baños. February 10 nag-post si Maria ng larawang magkasama silang 4. Dahil sa matatapos na ang kanilang paglalakbay na nagsimula noong January 10, ang kuhang ito ay isang uri ng paalam dahil pauwi na ng Argentina ang dalawa nilang kasamahan. Habang sina Maria at Marina naman ay may 10 araw pang natitirang bakasyon. February 22, nag-post si Maria ng larawan niya kasama si Marina. Ang post na to ang huli sa kanyang Instagram account. Sa parehong araw din yun, tumawag ang magkaibigan sa kanilang mga pamilya sa Argentina. Sinabi nila sa kanilang malapit na rin silang umuwi. Kailangan nilang sumakay ng bus mula sa Ecuador patungo sa Peruvian City ng Lima. Magpapalipas sila ng gabi sa bahay ng kanilang kaibigan. At February 25 ay lilipad mula sa Lima patungong Santiago, ang kabisera ng Chile. Mula doon sasakay sila ng bus pauwi sa Mendoza, Argentina. Kasabay nito, sinabihan na rin nila ang kanilang mga kamag-anak na mahirap silang matawagan sa loob ng ilang araw dahil sa mahinang signal. Gayunpaman, makalipas ang 2 araw at higit pa, hindi na sila makontak ng kanilang mga kamag-anak. Wala rin sila mga aktibidad sa kanilang mga social media account, kaya't nagsimula na ring mag-alala ang kanilang mga kamag-anak. Ang kapatid ni Marina ang unang nakapagbigay ng pansin sa kasong ito sa social media. Ipinost niya ang larawan ni Marina at Maria na may nakasulat na nawawala ang kanyang kapatid at ang kaibigan nito sa Montanita, Ecuador noong Lunes, February 22 at nakiusap na mangyaring ikalat ang impormasyon. Gustong malaman ng kanilang mga pamilya kung nakasakay ba ng eroplano ang dalawa paalis ng bansa. Kaya lang hindi sila makakuha ng tugon mula sa mga kinatawan ng airline dahil ayon sa kanila, ibibigay lang nila ang impormasyon kung makakakuha ang pamilya ng utos mula sa korte. Bukod pa rito, ang nasabing kaibigan ni Maria at Marina na balak nilang tuluyan bago ang paglipad ay sinabing hindi sila nakarating. Kaya tumawag na ang kanilang pamilya ng emergency services sa Ecuador at inireport ang pagkawala ng dalawa.
Nakipag-ugnayan din sila sa konsulado ng Argentina at humingi ng tulong. Namagitan naman ang konsulado sa kaso noong February 27. Nagpadala din ng mga fingerprint sample na Maria at Marina ang mga otoridad ng Argentina sa Ecuador gawa ng isang dahilan. Ilang araw bago ang February 25, may natagpo ang katawan ng hindi pa nakikilalang babae sa Montanita na dinala sa Guayaquil. Nang inihambing ang mga fingerprints na nakuha mula sa pulisya ng Argentina sa mga fingerprints ng natagpo ang katawan, napag-alamang ito ay pag-aari ni Maria Jose Coney. Pagkatapos, Sabado, February 27, matapos suriin ang lugar kung saan natagpuan ang wala ng buhay na si Maria, natagpuan naman ng pulisya ang wala ng buhay na si Marina. 43 yards lang ang layo nito mula sa kung saan natagpuan si Maria. Parehong nakalagay ang dalawa sa mga plastic bag na nakabalot ng duct tape. Ayon sa impormasyong ipinalabas ng pulisya ng Ecuador, hindi umano nila kaagad na nakita ang wala ng buhay na si Marina dahil sinubukan umano itong itago ng salarin o mga salarin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bagay sa ibabaw ng katawan. Sa panahon ng pagsusuri, natukoy ng mga eksperto na si Maria Jose Coney ay binawian ng buhay dahil sa malakas na hampas sa ulo. Nagtamo din siya ng mga pinsala sa kanyang ari, baling binti at baling daliri sa paa. May nakita ring mga marka sa kanyang pulso na nagpapahiwatig na itinali ang dalaga. Habang si Marina Menicatso naman ay nalagutan ng hininga dahil sa natamong 4 na saksak sa kanyang liig. May marka din siya sa kanyang pulso, ibig sabihin nakatali rin siya gaya ni Maria. Ayon sa mga ulat, February 23 nang malagutan ng hininga ang dalawa. Sa resulta, nalaman ding may napakaraming dosis ng gamot sa kanilang katawan na ginagamit sa psychiatric treatment. Dahil sa kalagayan ng mga katawan ng matagpuan, sinabi ng pulisya na hindi kusang ininom ng dalawang dalaga ang naturang gamot at maaaring hindi din nila alam na nainom na pala nila to. Ibig sabihin, maaaring inihalo ang mga to sa kanilang mga pagkain o mga inumin. Pero makalipas lang ang 24 na oras matapos matagpuan ang pangalawang katawan, nagkaroon ng bagong development ang kaso na nagdulot ng magkahalong reaksyon sa mga pamilya ni Maria at Marina. Inihayag ng Pangulo at Minister of Interior ng Ecuador na nalutas na ng pulisya ang kaso. Inaresto nila ang 33 years old na si Alberto Segundo Minapons at ang 39 years old na si Aurelio Eduardo Rodriguez na mga umamin sa kasalanan at sinabi kung paano naganap ang mga pangyayari. May nakitang mantsa ng dugo ang mga pulis sa bahay ng isa sa mga akusadong si Alberto. Malapit sa bahay, natagpuan naman ang cellphone, backpack at iba pang mga gamit ni Marina. Ang pinakakakaibang bagay bukod sa mabilis na pag-aresto ay ang agarang pag-amin ng dalawang lalaki na nagdulot naman ng hinala sa mga taong sumusubaybay sa kaso. Sinabi ng dalawang lalaki ang kanilang bersyon ng lahat ng nangyari. Sinabi ng Minister of Interior ng Ecuador na si Jose Serrano na umalis ang dalawang dalagang turista sa hotel kung saan sila tumuloy noong February 22 bandang 2:00 ng hapon. Ninakaw umano ang lahat ng pera ng dalawa sa hotel kaya't binalak nilang mag-hitchhike papuntang Lima. Pero pinabuluanan ng may-ari ng naturang hotel ang bersyon na to at sinabing walang nagnakaw ng pera mula sa dalawang dalaga. Hindi rin naniniwala sa kwentong ito ang mga pamilya ni Maria at Marina dahil may mga dalang credit card naman ang dalawa na siyang gagamitin nila sakaling magkaproblema sa pera. Wala ring nakitang mga aktibidad sa mga credit card ni Maria o baka naman ninakaw ang pera at mga credit card ng dalawa. Magkagayunman, maaari din naman kasing gamitin ang pondo sa account kahit walang card. Halimbawa, pwede naman kasi silang magbayad online para sa biyahe pero hindi nila ginawa. Pagkatapos, ayon sa minister, pumasok umano ang dalawang dalaga sa isang club at parehong humingi ng baso ng tubig para pawiin ang kanilang uhaw. Kinumpirma naman ng may-ari ng bar ang bersyong ito. Sinabi niyang binigyan niya umano ng tubig ang dalawang dalaga dahil wala umano silang pera. Nananatili pa ring malabo kung may nagnakaw ba talaga sa lahat ng pera ni Maria at Marina. Tinukoy rin ng minister ang patutuon ng mga pinaghihinalaan na gaya ng nasabi ko kanina, agad na inamin ang kanilang pagkakasala. Sinabi ni Alberto na nung araw na yon, mga 8 p.m.,
Sinabi sa kanya ni Rodriguez ang tungkol sa dalawang babaeng Argentinian sa bar. Sabay silang lumapit sa mga babae at nagsimulang makipag-usap. Nung panahong yun, sinabi ni Maria na nanghi-hitchhike lang sila papuntang Lima dahil wala silang perang pamasahe sa bus. Nagtaas din ng maraming katanungan ang bersyon na to. Nakabili na sina Maria at Marina ng tiket ng eroplano mula sa Lima patungong Santiago sa Chile. Kaya bakit naman kailangan pa nilang tipirin ang kanilang credit card at i-hitchhike ang higit sa 1,000 miles ang layo kung alam naman nilang maaari silang maiwan ng eroplano? Gaya ng naunang nabanggit, nabili na ni Maria ang kanilang mga tiket para sa paglipad sa February 25. At ang pag-uusap nilang to ayon kay Alberto ay nangyari nung gabi ng February 22 na lubhang kahinahinala para sa marami. Pero sa kabilang banda, kinumpirma naman ng mga saksing natagpuan ng lokal na pulisya ang lahat ng mga kakaibang bersyon na to. Dahil gabi na at kailangan ni Maria at Marina ng isang lugar para magpalipas ng gabi pero walang pera para maghotel, inalok sila ni Alberto na sa bahay niya na lang sila magpalipas ng gabi at pumayag naman umano ang dalawa. Natagpuan din ng mga pulis ang taxi driver na nagkumpirmang inihatid niya sina Maria, Marina at Alberto sa bahay nito. Makikita sa larawang ito ang bahay na tinitirhan ni Alberto. Pagkatapos, kasunod ng mga impormasyong inihayag ng mga pulis, bumalik si Alberto sa nasabing bar at nagsimulang uminom kasama si Rodriguez, habang sina Maria at Marina lang ang nasa bahay nung mga oras na yon. Umuwing lasing sina Alberto at Rodriguez bandang 2:30 ng madaling araw, pero wala ang dalawang dalaga. Nalaman ng mga pulis na pumunta umano sina Maria sa tindahan malapit sa bahay para bumili ng soda. Nananatili namang hindi alam ang eksaktong uri ng inuming binili ni Maria. Muling nakahanap ang mga pulis ng isang saksi na siyang nagkumpirma nito, ang kahera ng naturang tindahan. Kung totoo to, ibig bang sabihin may pera pa sina Maria? Ayon sa testimonya ni Alberto, nang bumalik ang dalawang dalaga, nasa kwarto siya kasama ni Maria, habang nasa isang kwarto naman si Rodriguez kasama si Marina. Inamin ni Alberto na inaya niya si Maria ang makipagtalik sa kanya, pero tumanggi ang dalaga at sinubukang tumakbo palabas ng bahay. Kaya't kumuha siya ng kahoy at malakas na pinalo sa ulo ang dalaga at agad naman itong nalagutan ng hininga. Kasabay nito nakarinig siya ng sigaw mula sa kabilang kwarto. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang tinapos na rin ni Rodriguez ang buhay ni Marina. Agad ding umalis ng bahay si Rodriguez pagkatapos nun. Ayon kay Alberto, nagsimula siyang mag-isip kung paano ililigpit ang mga katawan. Sinubukan niyang linisin ang lahat ng bakas sa bahay at binalot ng mga plastic bag at duct tape ang wala ng buhay na mga katawan ng dalawang dalaga. Kinahaponan, humiram siya ng kariton sa isang kakilala at dinala ang mga katawan ng dalawang dalaga sa isang parang malapit sa dalampasigan, mga 440 yards mula sa bahay. Dapat ding tandaan na lahat ng mga nabanggit ay ang opisyal na bersyon ng mga otoridad ng Ecuador. Kasabay nito, wala ring paliwanag kung saan nanggaling ang mga marka sa pulso ng mga dalaga. Wala ring paliwanag pati ang resulta sa pagsusuri na may nakitang napakaraming dosis ng napakalakas na gamot sa parehong katawan ni Maria at Marina. Dahil sa lahat ng mga pangyayari at hindi pagkakapare-pareho sa kaso, nagsimulang magduda ang pamilya ni Maria at Marina sa bersyong ipinakita ng mga otoridad ng Ecuador. Naniniwala silang ang kasong ito ay maaaring may kaugnayan sa human trafficking at na ang mga otoridad ng Ecuador ay may pinagtatakpang malaking tao. Ayon sa marami, may dahilan din naman ang dalawang pamilya para magduda. Una, naubusan ng pera sina Maria at Marina pero hindi ginamit ang kanilang mga credit card. Pangalawa, nasa ilalim sila ng impluwensya ng malakas na gamot at ang tanging nakakita lang kina Maria at Marina nung araw na yon ay ang mga nagkumpirma sa bersyon ng mga otoridad. Ang may-ari ng bar, ang taxi driver at ang kaherang di umano'y nagbenta ng soda sa dalawang dalaga. Sila lang ang nakakita sa kanila habang ang bayan ay may 5,000 residente. Gayon din, hindi maintindihan ng dalawang pamilya kung bakit natagpuan ang mga katawang may 2 araw na pagitan habang 43 yards lang ang layo mula sa isa't isa. Bukod pa rito, tila kakaibang kina Alberto humingi ng tulong ang dalawang dalaga. Palaging maraming turistang Argentine sa Montanita.
magiging mas lohikal para sa dalawang magkaibigan na lumapit sa isang tao mula sa kanilang bansa at sa kanila humingi ng tulong. Sinabi ng kapatid ng isa sa dalawang magkaibigan na nakakita siya ng mga ginamit na hiringgilya na nakalatag sa sahig nang dalhin siya ng mga pulis sa pinangyarihan. Pero nang muli niya itong hinanap sa kanila, bigla na lang itong nawala. Wala din ang mga hiringgilyang yon kahit sa mga larawan ng pinangyarihan. At itinanggi rin ng mga ekspertong sumuri sa lugar na mayroong mga hiringgilyang natagpuan. Ayon sa pamilya, panakip lang sina Alberto at Rodriguez sa mas malaking bagay tulad ng human trafficking. Nag-schedule naman ang mga otoridad ng pangalawang pagsusuri sa katawan ng dalawang dalaga. Kalaunan, lumabas na parehong paulit-ulit na pabago-bago ng bersyon ng mga kaganapan na ang dalawang akusado. Ayon sa isang bersyon, itinanggi ni Alberto na sila ni Rodriguez ang may kagagawan sa insidente. Sinabi niyang ang lalaking tumapos sa buhay ng dalawang dalaga ay ang isang nagbebenta ng bawal na gamot na taga-Venezuelang nakatira sa lugar. Dinagdag niya na ang tanging alam niya lang tungkol sa nasabing lalaki ay ang palayaw nitong El Chamo. Ikinulong naman ng mga pulis ang naturang lalaki. Gayunpaman, sinabi ng huli na wala siyang kinalaman sa nangyari at nahanda siyang kumuha ng polygraph test at ibigay ang kanyang DNA sample. Gusto niyang patunayan na wala talaga siya sa bahay na yon. Ilang sample ng DNA ang natagpuan sa pinangyarihan. DNA mula kay Alberto, mula kina Maria at Marina at ilang hindi kilalang sample. Ang mga hindi kilalang sample na to ay hindi kay Rodriguez ang sinasabing pangalawang salarin, hindi rin kay El Chamo, na tinanggal na bilang pinaghihinalaan matapos sumailalim sa lahat ng pagsusuri sa DNA. Matapos ang pangalawang pagsusuri sa katawan ng mga dalaga na isinagawa ng mga eksperto mula sa Argentina, naging malinaw na parehong nasa hindi magandang estado ang dalawa para maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Hinalay muna sila bago tuluyang tinapos. Nalaman din sa pangalawang pagsusuri na nagtamo ng mga gasgas at pasa si Maria sa isang bahagi lang ng kanyang katawan para bang itinapon siya palabas ng umaandar na sasakyan. Nakumpirma din na parehong nasa ilalim ng malakas na gamot sina Maria at Marina. Pinipigilan ng naturang gamot ang kalooban ng isang tao. Sa kasamaang palad, tulad ng madalas na nangyayari, may mga taong sinisisi ang dalawa sa nangyari sa kanila. Hindi lang ng mga ordinaryong netizens kundi pati na rin ng mga kilalang pampublikong tao. Ang isa sa mga naniniwala na ang dalawang dalaga ang dapat nasisihin para sa kung ano ang nangyari sa kanila ay ang Deputy Minister of Tourism ng Ecuador na si Maria Cristina Rivadeneira. Sa parehong mga araw nang lumabas ang balita tungkol sa pagtapos kina Maria at Marina, nagdaos ang Berlin ng isang patas na dedikasyong nakatuon sa turismo. Doon, nagbigay ng panayam si Rivadeneira sa isang German news agency kung saan sinabi niyang kung titingnan ang uri ng paglalakbay ng dalawang dalaga, malaot madali ay may mangyayari talaga sa kanila. Dinagdag pa niyang hindi pa siya nakapuntang Montanita dahil ang lugar na yon ay hindi tumutugma sa kanyang katayuan sa lipunan. Isang nakakalungkot na katotohanan ang isa tong victim blaming sa antas ng estado. Matapos ibigay ni Rivadeneira ang panayam na to, humingi ng tawad ang gobyerno ng Ecuador sa mga pamilya ni Maria at Marina at tinanggal sa pwesto ang babae. Isa sa mga pinakakundi ng tao ay ang Argentine psychiatrist na si Hugo Marietan na tumawag kina Maria at Marina ng mga paborableng biktima. Sinabi niyang ang mga ganitong uri ng mga tao ang dahilan kung bakit nakakagawa ng kasalanan ng ibang tao. Matapos binagyo ng mga kritisismo, sinabi niyang mali ang pagkakaintindi sa kanya ng mga tao at sinabing hindi niya pinapawalang sala ang mga taong responsable. Nagsimula ang paglilitis noong August 8, 2016. Maraming mga pagkabigo sa kaso, 3 beses na nagpalit ng mga taga-usig na siyang lalong nagpaantala sa proseso. Ipinakita ng prosekusyon ang mga pahayag ng mga saksi at ang higit sa 200 pisikal na ebidensya mula sa pinangyarihan. Sa panahon ng paglilitis, idiniklara ni Alberto na siya ay inosente at sinabing umamin lang siya sa ilalim ng panggigipit mula sa pulisya at pinagtibay lang nito ang paniniwala ng mga pamilya ng dalawang dalaga na may tinatago ang mga otoridad ng Ecuador. Binago din ni Rodriguez ang kanyang testimonya sa pagsasabing ilang Colombian na nagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot ang sangkot sa pagtapos sa dalawang dalaga.
Sa unang linggo ng paglilitis, sinabi ng taga-usig na naniniwala siyang may ibang mga tao pang sangkot sa insidente dahil may natagpuan na 3 pang sample ng male DNA ang mga pulis sa pinangyarihan kasama na ang kina Rodriguez at Alberto. Parihong hinatulan ng korte sina Alberto at Rodriguez ng 40 years na pagkakakulong ang siyang pinakamataas na sentensya sa ilalim ng mga batas ng Ecuador. Noong November 2016, inihayag ng mga otoridad ng Ecuador na may inaresto silang isa pang tao, ang isa pang taong may-ari ng DNA natagpuan sa pinangyarihan. Ang lalaking ito ay ang 34 years old na si Jose Luis Perez Castro. Ikinatwera ng depensa ni Castro na tumira siya sa bahay na iyon ng ilang linggo bago ang insidente at nakita ng mga pulis ang kanyang dugo sa dingding dahil sa dinaranas niyang impeksyon sa ngipin. Dumura lang daw umano si Castro sa dingding. Sinabi ng kanyang mga abogado kaya nakuha ng mga pulis ang DNA ni Castro sa mga katawan ng 2 dalaga ay dahil sa may nahawakan silang kasangkapan o mga bagay na nahawakan din dati ni Castro. Nagsimulang gumuho ang depensa ni Castro nang dumating ang dentista nito para tumistiko. Lumalabas na pumunta nga sa kanya si Castro pero 2 linggo lang matapos matagpuan ng mga pulis ang wala ng buhay ng mga katawan ni Maria at Marina. Hiniling niya sa dentista ang bigyan siya ng certificate tungkol sa impeksyon sa ngipin. Gayunpaman tumanggi ang doktor dahil wala naman siya nakitang anumang problema sa kalusugan ng ngipin pagkatapos niyang suriin si Castro, kaya't sa huli pinaalis niya na lang ito. Bumagsak ang kanyang depensa pagkatapos ng mga salitang yon. Sa kabila ng pagtanggi sa kanyang pagkakasala hanggang sa huli, si Jose Luis Perez Castro tulad ni Alberto at Rodriguez ay nasintensyahan rin ng 40 years na pagkakakulong. Nag-aalinlangan pa rin ang mga pamilya ni Maria at Marina sa kwentong ipinakita sa kanila ng mga pulis ng Ecuador. Kahit pa man, tiniyak ng pamilyang lumahok sa pagsisiyasat ang mga pulis ng Argentina. Pero hindi pa rin nagbago ang bersyon ng mga pulis ng Ecuador. Ayon sa mga pagtitiyak ng pulisya ng Ecuador, hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang paghahanap para sa iba pang mga lalaking ang mga DNA sample ay natagpuan sa pinangyarihan.